Good morning mga katubig. So ayan po, meron tayong bagong completed na installation na domestic water filtration. So with constant pressure system. So yung supply natin dito ay single phase. Ayan, single phase siya. So disregard muna yung mga wiring kasi huwag munang pansinin, magulo pa. Kasi temporary lang po yan for commissioning purpose. So ito yung single phase. Then yung pump natin na ginagamit ay 3 horsepower na vertical na naka 3 phase. So ginamitan natin siya ng VFD. From single phase to mako-convert siya sa 3 phase. So ano yung advantage ng constant pressure system? So ang kagandahan nito, nakakatipid tayo sa kuryente. Kung ano yung demand na tubig, yun lang yung supply nito. So kasi yung sa nameplate niya, yung current niya is 8.2 amperes. Pero sa actual po ay 3.6. Naglalaro lang sa 3.6 ampere. Ngayon yung ano niya, yung frequency naglalaro lang sa 38 hertz. Ayan. Balik natin sa ampere. Yung sinet ko na pressure dito ay 40 psi. So 40 lang talaga yan. So constant kasi hindi yan bababa, hindi yan tataas dyan. Kaya tinawag na constant pressure system. So ito yung in-integrate natin na constant pressure system or pressure transducer siya. Naglagay din tayo ng ang tawag dyan is high. So para in case na lumagpas dito ng konti, protection, ika-cut out ng high pressure switch. So napakatipid kasi yan, no? 3 horsepower pero naka 3 ampere lang siya. Mas mataas pa nga yung deep well dito. Yung deep well dito ay submersible 1.5 horsepower. So yan yung kanyang amperahe. Dito gumagamit tayo ng 3 horsepower pero nasa 3 lang yung amperahe. Ayan. So halimbawa, yan, konti lang yung gumagamit, isang faucet lang yung bukas. So babagal ito. Pero pagka halimbawa madami yung nagbukas na na faucet, hahabulin niya. For example, ito, i-backwash natin. Kaya mo, i-backwash natin siya. Ayan. So, marami yung lumalabas na tubig doon sa likod. So, tataas yung kanyang ampere. Ayan, tataas yung kanyang ampere. So, malakas naman kasi yung demand ng tubig kasi naka-backwash yan. Tingnan natin sa likod. So nandito tayo sa likod. So yan, naka-backwash. So malaki yung demand ng tubig. Okay, balik tayo doon. So balik tayo dito. Ayan, so habang bumaba yon, bumababa din yung amperahe niya. Bumababa din yung ikot ng pump. Bumabagal siya. Pero tingnan mo yung pressure niya, naka-stable, naka-constant siya sa 40 psi. Okay? Fast rinse natin. Ayan. So, malaki ulit yung demand. So, doon lang siya tataas. 6 ampere. Doon lang po siya tataas kasi hahabulin niya yung demand. Tingnan mo, maintain niya yung 40 psi. Okay. Doon sa mga traditional, diba, gumagamit tayo ng pressure switch lang. Ito, gumagamit tayo niyan. Cut out 40, cut in 20. So, ibig sabihin, nabago yung pressure ng tubig. Ito, hindi. Yan. Ibalik ko na sa yan. Ibalik ko na. So, yun ang kagandahan. Binalik ko na siya sa service. Ayan, bumababa siya. 4 point. Yan. Pagka sinara ko naman, sinarado ko na. Ito, isara natin yung inlet. Yan. So, namatay siya. Pag wala talagang nakabukas. Ayan. So, na-zero din siya kasi kinut out na nitong pressure switch. Ayan. So yan din yung, pag wala na talang gumagamit, sarado lahat ng gripo,
mamamatayan. Okay, then buksan natin ulit, tapos yan, para mabilis sumanda. Yan. Ayan. So, under na ulit siya. Then, pressure is 40 PSI. Okay? Naka-pass rinse kasi yan. Ibig sabihin, malaki yung volume na tubig na lumalabas. Kaya, inahabol nitong pump. Pero pag normal na siya, balik ko na. Ayan. Yan o, bumababa siya o. So, napakaganda pagka ganito kasi walang sayang na kuryente. Usually kasi pagka yung common is pag andar ng pump, 60 Hz agad yung frequency. So, kada sipa niyan, kada andar, ang laki ng hila na kuryente. Dito hindi po. Kasi kung ano lang yung, sabi nga, kung ano nga yung requirements na volume of water, yun lang din ang isusupply niya. Okay, so yan po yung bago natin na-install. Water filtration system with constant pressure system.